O, ikaw. Di ba kakanta pa tayo pas? Ikaw ang worship nila. Ba't ako mo? Wala na practice ka. Natatawa ka kaya din. Amen. Amen na. Galit, maabot ka na. Sige, tayo pa yan. Let's go. Gabi na. Amen. Para tayo magsimula, tayo po pagbigay muna ng isang awitin, isang papuri sa ating Diyos ang buhay sa pagkakataon siya ng angal sa araw buhay. Let us invite the presence of the Holy Spirit sa ating pagkakataon. Na habang tayo po ay hinanamnam yung bawat salita, ang bawat awitin, lyrics ng ating mga awitin. Gawin natin itong panalangin ito natin mga puso na kung saan ay maging ito ay pagsamba natin wagas sa ating Diyos na buhay. Ang sabi nga sa Biblia, siya po'y naghahanap ng isang tunay na mananamba, isang tunay na kung saan ang puso po'y umaawit, nagpupuri at nagbibigay po ng bugay sa ating Diyos na buhay. Tayo po'y maawit, hindi wala ang katuwa. Awitin ko man awit sa mundo, di kaya ilarawan, kadahiyan mo, kulang ang lahat ng tulad, unang maging mga salita, upang ihayag
Masampakan namin sa Espiritu ng katotohanan. Tuloy yung namin kong pagluwalhati sa iyo. Sapagkat ang pangalan mo dapat namin patuloy sa Pilipinas. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Amen. Hallelujah. Napakaganda po magpuri sa ating Amen. Heavenly Father, we come again in your throne, Lord, with a heart full of gratitude, Lord. Nandito na naman po kami, Lord, para sampahin ka, purihin ka, at ingatan ka sa aming mga words, Lord God. Amen, Lord. Ikaw lamang po ang aming tinataas sa aming sa ngayong gabi po na aming gawain, Lord. Let your Holy Spirit be with us, Lord God. And let you alone will be elevated, Lord God, and will be magnified in our gathering tonight, Lord. Especially, Lord, connect us to you, Lord God, our prayers, Lord. Hear our prayers, Lord, na mag-manifest po itong mga panalangin namin, Lord, para sa amin at sa aming mga kapatid, Lord God, na nangangailangan po sa inyo. Lord, that it always you will be the center of our Amen, life, Lord. Lord God. That is you always will be magnified in us, Lord God. And let us worship you, Lord God, in spirit and in truth. Salamat. Lord, be with us always, and let the Holy Spirit be with us. In the name of our Lord Jesus, our High Priest forever. Amen. 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 Sabi tayo ngayon. Bago tayo teacher. Muntik nang maudlot ang pag, ano po, ano ko lang po, tanong ko lang po na, naniniwala po ba tayo sa pagsubok? Ang pagsubok po ay isa po kaparaanan sa ating Panginoon para tayo ay tumatag natin ang Amen. Sa akin po, ako po ay naniniwala sapagkat sinabi ng ating Panginoon sa kanyang salita sa Santiago verse 1:23, mga kapatid, mga galak kayo kapag kayo maranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na natatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Amen. Kaya tayo sinusubok ng ating Panginoon dahil tayong mga tao, kaugalian na natin yung kapag wala tayong problema, hindi tayo tumatawag sa ating Panginoon Diyos. Kapag may problema lang tayo, doon lang natin siya naalala. Kasi ako bilang hindi matagasunod sa ating Diyos na buhay. Pag wala akong problema sa aking buhay, hindi ko kayang magdasal, hindi ko kayang tumawag sa kanyang pangalan. Pero kapag nasa bingit na ako ng pagsubok, andun yung time na gusto ko naman na magdasal sa kanya halos araw-araw. Yung pagdasal na kahit yung sinasabi nga yung pagdasal ka natin sa ating Panginoon Diyos, eh wala naman daw yung pattern daw yung mga sinasabi na walang pattern. Hindi, galing mo sa puso natin. Kaya naniniwala din ako na kaya kasi maraming tanong kahit sa kapatid ko sinasabi niya na bakit daw tayo binibigyan ng problema. Kung alam naman daw ng Panginoon ang mangyayari sa buhay natin, bakit na tayo pinapahintulutan na pagsubukin ng buhay? Kaya ang sagot ko sa kanya ng time na yun, kasi yung pagsubok, hindi naman yung galing sa Panginoon kundi pinapahintulot niya yung pagsubok na yun para matutagin tayo sa buhay. Kasi kung walang pagsubok, hindi ka naman talaga tatawag sa ating Panginoon Diyos. Kaya sabi ko sa kanya, kapag may pagsubok, ito lang ang naging tinatandaan sa sarili ko. Once na may pagsubok, may blessings na darating sa buhay. Dapat nating magpasalamat. Lagi nga sinabi niya sa atin, paano magpapasalamat kung may pagsubok? Pagsubok na andun ka na nga sa bingit, tapos magpapasalamat ka pa. Sabi ko sa sarili ko, ganito rin pala kahirap mag-explain sa tao, hindi bukas yung spiritual na heart na sa libro. Siguro yung mga time na may nag-a-advise sa akin, tapos hindi ko matanggap. Kasi hindi kasi ako pilis pa Kahit na ayoko, umuoo ako kahit na alam ko posible na yung mga
Kaso nung time na yun, yung kapatid ko na gusto nagsabi, imposible yung sinasabi mo. Pagsubok, pagpapasalamat sa Panginoon Diyos, dapat nga tatanungin pa siya. Kung bakit ibibigay sa'yo, bakit mo binigay ang pagsubok na ito eh, hindi mo nga kaya eh, bakit mo binigay? Sabi ko sa kanya, yung time na yun, hindi ko pa alam yung verse na ito. Hindi ko pa talaga siya as inaano. Lagi ko lang inaano yung mga, ina-apply yung mga nalalaman ko lang sa church. Kaya sabi ko sa, almost 2 weeks ko siyang pinag-isipan. Sabi ko, ano kaya ang maganda mong i-exert sa ano? Kasi naalala ko yung, ito yung pinakita sa akin ng Panginoon yung Santiago. Binasa ko ito 100 Santiago verse 1 to 15. Binasa ko talaga siya, pinapos ko siya. Medyo mahaba. Pero yung ano niya kasi doon, kahit anong pagsubok na binigay sa iyo ng Panginoon, kahit anong pagsubok na binigay sa atin ng Panginoon, dapat hindi tayo mawala ng pag-asa. Kaninang umaga, nakita ko yung story about kay Jonas. Di ba po kinain siya ng isda? Dahil sa paggusto ng Panginoon, dalhin siya sa Ninive para pagsabihan ng magsisi. At kung hindi sila magsisisi, ang akantang yung sila ng Panginoon. Dahil sa ayaw na niya, sumaka siya ng bato, gusto niya magpakalayo. Napagtanto ko doon sa panahon na yun, sinabihan ko naman ng Panginoon na inubusan ka na para pumunta sa lungsod. Pero nagmatigas yung ulo mo. Gumawa ka ng sarili mong daan, gumawa ka ng sarili mong palusot. Para hindi mo sundan yung inutos ng ating Panginoon sa iyo. Kaya sa kinain ng isda hanggang bumalik ko. Pero pinapunta kayo siya ng Panginoon sa Ninive. At sinunod man niya yun. Andun na, at nakinig ang mga taga-Ninive, maging ang hari na magsisi. Kaya hindi sila inutos. Pero hindi, sa halip na matuwa siya sa puso niya, dahil kumpara sa akin, naging kapaglumpayan niya yun, kahit man na medyo nabigo siya sa una, kasi katigasan niya ng ulo. Sa halip na magpasalamat siya, nagkaroon po siya ng galit. Parang nagselos siya na, bakit nga ba niya tinatawag ang taga-Ninive? Hindi magkarapat na. Kinaano ko doon na tayong tao, kung sakaling mayroon mga nakasakit sa atin, sa ating puso, o yun man ang ginamit natin, yun man ang ginamit ng Panginoon, para subukin yung pananampalataya. Dapat hindi pala tayo magkaroon ng hinanakit sa ating puso. Sapagkat makita natin na kung tayo natagumpayan natin yung pagsubok ngayon, kahit yung tao yun man ang ginamit mo, na kung nakatagumpayan mo, sa halip na magalit ka sa kanya, magselos ka o magkaroon ka ng puot sa puso niya, dapat tayo matuwa at dapat hindi pagdasal natin ang tao yun. Hindi natin ito pwedeng dahil sa kanya napasala ako dahil sa kanya sinutuloy ako. Hindi pala dapat. Yun ang natutunan ni Jonas na dapat kapag may isang katagumpayan, dapat pasasalamat mo yan kasi nakagumpayan ng Diyos sa amin. Yun ang na ang buhay pala, hindi pala lagi sinasabi na kapag nasa Panginoon Jesus ka, masarap na hindi puro heaven natin na naisip na na-imagine. Kaya yung isang sinabi ni Pastora, kapag wala ka doon pagsubok, ay magtaka na doon tayo, baka salit-salit na tayo sa nitanig. Natakot ako doon. Sabi ko, doon ako na salamat lang talaga sa Panginoon dahil sinusubok mo ko araw-araw. Napapasubok mo ko ng araw-araw. At ang pagsubok doon natin, time na kung anong hiniling natin sa Panginoon, kasi sino po bang nagdadasal dito sa atin na patatabi natin ang nagpalataya sa Panginoon. Kasi isa ko yan ang matutunan ko ng Pastora na salit na magdasal ka doon ng kayamanan, magdasal ka ng pananampalataya at paano pag-ibig ng puso mo. Pero hindi madali yun. Kasi susubukin ka. Paano nga ba patatagin ang pananampalataya kung mayroong pagsubok? Gaya ng isang haligi. Hindi naman tatatag ito kung walang simento o walang bato. Kaya dapat hindi tayo magta. Kaya laging sinasabi sa atin, pinapaalala, pray without ceasing. Kaya yan ang dapat ang lagi natin yung pakakatandaan bilang sabi ni Pastor hindi daw Christian, isang tagasunod ng ating Panginoon, isang disciple. Yan ang sinasabi ni Pastor. Kaya
Isang mabigat na balapan. Isang magbalik-balik. Kahit nabagod pa speaking. Sabi na si Ate Arlene na sasagot, no? Amen. O, bakit nakangiti si Kuya Ed? Biglang niya po si Kuya Ed. Sige po. Sino gusto magdagdag din? Trials daw. Consider it pure joy. Pure pa ha. Hindi kunyaring kunyari ay masaya ako dahil sumasubok ako. Pero yung pagsubok ko na umiyak na. Actually, pagpasalamat natin ang trial kasi gaya natin na nakakilala na kay God, mas matindi ang trial sa atin. Bakit ka mo lalo gusto sila na makuha mo rin tayo kay God. Kaya pagpasalamat tayo na may trial sa atin. Lord, tinatrial na ng mga anak ko, ito naman trial natin kung patatagumpay ako. Dahil nasa akin, okay, magiging positibo tayo sa trial. At ipagpapasalamat talaga natin. At of course, ipapakiusap natin kay God na may pagtitiwala talaga. Huwag tayong magkakaroon ng double-minded. Hindi malalagpasan natin mga pagka-trial. You know? Okay. Parang mga walang sinunod dito ah. Ganun ko yung clients ni Ate Danica. Yung sabi sa ito kay Peter, 1 Peter chapter 7. Sabi dito, so that is the genuine yung ating pananampalataya, the genuineness of your faith, more precious than gold that perishes through its testing by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Sabi dito, do you have not seen Him? You love Him. Do not now see Him. Do not nakikita. You believe in Him. And rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. So, yung obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. So, we look forward yung after na tayo naging matatag, nandun yung kumapit na tayo sa ating pananampalataya, sa ating faith. Nandun siya nandun si God sa lahat ng circumstances, be it by joy, problems, trials, especially sa trials, doon po natin siya nararamdaman talaga, doon po siya. Kasi pag after those yung mga pagsubok sa buhay, ang kakapalit natin doon, mas lalalim yung pananampalataya. Kaya nasa atin talaga, if you do, i-do natin, or magiging, we make it more better na mag-i-increase po yung pananampalataya natin. No? Kasi yun naman talaga yung kumbaga challenge. Kung ano yung trials na binigay sa atin, kung sa inisita, ano yung panananggan natin, siyempre yung prayers po natin. When we pray, without ceasing, sabi niya to God, all things ginagamit po natin, yung tools po sa data po natin talaga is yung pananampalataya natin. Nagandala din, dun sa pakikinig natin sa salita, yung promises to God, yung story behind sa Old Testament, yung buhay nila, yung mga pagsubok ng ating mga kapatid noon, na na-experience sila, yung talaga, andun yung presence ni God. He is the ultimate creator sa lahat. No? And as known na si God, wala sa kanyang karakter yung bad. It's not, kung may problema tayo, it's not Him. Hindi po siya rin. Kaya wag po natin ano sa isip natin, bakit nag-iimbod man ako, bakit pagsubok ito Mas kaso ganun, di ba? Nag-iimbod ako, nagsiserve ako. Pero talagang nandun Why? Bakit Panginoon? Bakit ngayon? Nag-spirit ako sa'yo. Tapos ganito yung pagsubok binigay mo. Let us remember na yung character ni God, wala po yun sa amin. Tayo po ay we are created in His own likeness. No? Talaga we are precious to Him. We are His children. Kaya, tanggalin po natin yung doubt. Is it from me? No way. Hindi po yun sa kanya. It's
Instead, we pray without ceasing, hihingi tayo ng pananampalataya na malalampasan natin. After that, yung trouble na yun, nandun po yung joy. Joy that money cannot buy or anything, materials na wala. Ang joy, yung presence, hindi po yung happiness. Ang joy, yung presensya na kasama mo. Na all the way through that troubles, ipapatagpag tayo. Another problem will come. And then po yung sandata natin. Salamat. Amen. Amen. Mga na-trouble at naging victor. Victory. Dagdag ako ni Kaya, mga Victor. 1 Peter chapter 5 verse 7 and 9. Putting all your troubles on him. On him means God. For he takes care of you. Amen. Sa 9, do not give way to him, but be strong in your faith, in the knowledge that your brothers who are in the world undergo the same trouble. So, isipin natin na in every troubles, every struggle, every problems and trials, nandun yung Panginoon, hindi na tayo. Kasi, hindi niya tayo bigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Hindi natin kaya na pasanin. Tapos dito sa 9, sabi niya, hindi natin, kasi ang gumagawa talaga nun, yung devil. So sabi dito, do not give way to him. Hindi natin bigyan ng daan yung devil na lockdown sa atin ang dahilan sa mga mga problema. But in-encourage tayo niya dito na be strong in your faith. Kasi sabi niya, in the knowledge that all brothers who are in the world undergo the same troubles. So, hindi lang tayo, kundi lahat ng tao. At saka mas may malala pa kaysa ating pinagdaanan. So, sabihin ko din, living testimony sa buhay talaga namin in this week. Hindi naman talaga kami nawalan ng mga pagsubok, but I still praise to God kasi sa mga pagsubok may blessing kasi wala kami, hindi kami nagkakasakit. Wala nang maintenance. Kasi yung sahod pa ganun wala lagi na lang ano. Pero still I praise to God. Kasi siya yung nandun palagi. Kasi yung faith ko talagang ginano ko sa kanya. Ma-share ko lang nung 13 kasi exam, diba sa isang buwan, dalawang siya mag-exam, 13 and 20. So, nung 13 hindi siya nakapag-exam kasi nga hindi nabigay yung sahod namin. So, sabi ko sa kanya, hiram ka muna doon, diba bukas 14, baka makahabol ka pa, mag-promissory no, lang, kahit lang partial. Pa dito, gabi pa dito, doon mga madaling araw, sabi niya, mama, wala talaga ako nahirapan. Ako kasi pag may problema, silent na ako. Hindi mo makikita na kasi hindi ako ganun. But keep silent in prayer lang. So, nung 14 na umaga, nagising ako 6:30. Tinok yung cellphone ko doon. Inanong ko talaga, bago ko siya binuksan. Lord, ihanda mo yung puso ko. Kung anong resulta ng kasi second year na siya, so last second semester mo na. So pag open ko nung messenger, nakita ko talaga. Mama, wala akong nahiram kahapon, pero may 2,000 ako ngayon. Buti na lang kasi yung batang yun, nagbibenta siya, hindi siya pero nagbibenta siya ng mga account ng ML. So, may bumili daw nung morning ng 14, may 2,000 siya. So, nag-send ng picture niya, sabi niya, nagpila na ako sa accounting na yun. Mag-partial akong 2,000 para makapromisor, makapag-isa. So, sabi ko, thank you, Lord. Sabi ko, umiyak talaga ako. Kasi nakita ko ako doon sa gilid sa kamera. Umiyak talaga ako. So, sobrang pasalamat
salamat na hindi niya ako pinabayaan. Kahit hindi ako tumatib talaga pag may problema. Tahimik lang ako, pero yung puso nag-pray talaga. So, encourage everyone. Hindi tayo hindi natin yung faith natin talaga. So, keep strong our faith to God. Yun lang. Ako, sa akin yung trials kasi, yan yung nagpapalatay sa atin. And it may make us mature also in our faith. Tsaka ito din yung nagiging, nagiging weighing scale ng ating pagbibigay ng ating acknowledgement sa ating may kapal. Dahil when we put everything in Him, regardless of what trials we will face, talagang ang ending talaga ng ating mga mangyayari sa buhay, magiging victorious talaga. Kasi trials are made to purify us, mga sa 1 Peter, 1 Peter 1:7. Pinapurify ba tayo ng trials para magkaroon tayo ng mas malalim na faith sa ating Panginoon. Kasi wala po tayong ibang provider at wala po tayong ibang magkakanker ng ating mga problema at magbibigay ng solusyon sa ating problema. Hindi ang ating Panginoon Diyos na po lamang. He is the only one that we have that will fight for us, that will defend us. Basta i-acknowledge natin siya na, Lord, sa'yo to, my trials is yours, and you will be my strength in my weakness. Kasi yan yung always kong sinasabi na when I am facing trials, I worship more Jesus. You should worship Him more in your storm. At when the trials comes, just pray and pray. Because the prayer will change our heart, and at the same time, magbibigay siya ng wisdom sa atin. Kasi ang Panginoon naman, we are living in the world of sa mundo na nasasakupan ni Kanya. Kahit ganunin man ng Panginoon yung intervention na kaya niya gawin in a snap of His finger, hindi niya pwedeng dahil si Kanya ang nag-rule sa mundo. So ang kaya niya ibigay sa atin is provision for us. Hindi niya tayo pinapabayaan. He is always holding us. Tayo lang yung nag-let go. So kaya pag meron tayong mga trials, kahit gano'n na ito kahirap, gano'n na sometimes we see it that it's not, wala na talagang recourse, wala na resolution, but I always think of the life of Job when I'm facing trials. Kasi kung napagtagumpayan ni Job na nasa kanya ang Panginoon, 100% we will also, because Jesus Christ is with us. Kasi mas mas pabor na tayo dahil yung ating tagapagligtas ay bumaba talaga for us. So He made Himself as human to save us. So parang napaka-favored na natin compared dun sa mga nanampalataya na hindi nakakita. Pero tayo, pinakita na talaga ng buong ng Panginoon sa atin yung dapat natin paniwalaan at pangawakan. Then what else we have to do? Just follow the word of God. And we will be victorious and more than conquerors. Sa akin po, Pastor. Sa akin po, kukulit ko po siya sa James 1:12. Tulad ng sabi niya, purification, victorious, yes. Sabi naman po sa James 1:12, blessed is the man who perseveres under trial, because when he stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Okay, sabi nga po, okay, may trial ako. Yes, anak ako ng Diyos. Yes, may trial ako. Pero hindi po yun. Hindi doon yun natatapos lang. You have to stand to the trial at kailangan tapusin mo at ipanalo mo. Doon kayo, yun yung result dapat. Hindi porket, madami akong trials, okay na. Hindi. Dapat ipanalo mo talaga. Pagtyagaan mo na manalo, na mapagtagumpayan mo yung trial. Sabi nga, habang lumalag mo tayo, tulad ng kinder, ang examination ng kinder, madali lang. 1, 2, 3, ABC, malamang, di ba po? Madali. Pag pasado ka na, pag grade 1 ka na, elementary, yan, meron ng multiplication. Pag high school ka na, may physics na. Pataas ng pataas, di ba? Pahirap na. Pag college ka na, yan, mahirap na. May harder, di ba? Pag kumuha ka na ng bars, mas mahirap na. Ibig sabihin, pinagtsatsagaan mo yung trials na ipanalo mo, dapat magtagumpay ka. Kasi, at the end of the day, sa finish line nun, may promise sa'yo si God. Diba? Kaya yung trials, hindi lang salamat may trials ako. Hindi. Kailangan tumayo ka,
pagtyagaan mong tapusin, pagtyagaan mong ipanalo, pagtyagaan mong matagumpay sa pakikisa, pakikisa ng banal na Espiritu ng Diyos. Kumbaga, yung po yun, kailangan matapagtagumpayan talaga natin yung trials na naibigay sa atin. Kasi hindi naman yan tayo bibigyan ng trials eh. Alam natin, pahirap ng pahirap ang trials. Kasi nag-level up tayo. Tandaan niyo po, pahirap yun ang pahirap. Hindi yan hihinto. Kasi pag hindi yan, yung sabihin, hindi ka natatapos sa stage, doon ka lang sa stage na yun kapag hindi humihirap yung stage mo. Ibig sabihin, pang elementary lang yung trials mo kasi hindi ka nakakapasa eh. Pag dapat talagang malalaman mo, bakit pahirap ng pahirap, bakit hindi natatapos? Kasi, diba, nag-level up ka. At the end of the day, darating ang panahon, may promise kasi siya. Amen. And may parable pa ako na. Malagpasan na natin lahat yung mga trials, may promise verse na binigay sila. Same chapter pa rin, 1 Peter chapter 5, verse 10. And after you have undergone pain for a little time, the God of all grace, who has given you a part in His eternal glory through Christ Jesus, will Himself give you strength and support and make you complete in every good thing. So, ganda yung promise ng Panginoon sa atin. Amen. So, be strong on our faith. Ganda yan, no? Sabi niya, and after you have suffered for a little while. Little while lang eh. Bakit tumatagal? Yun ang tanong. Doon na napapasok. Kasi ang pangako niya, even you suffered for a little while, napakalinaw eh. Bakit tumatagal? Ina-activate ba natin yung faith natin? Kasi sabi diba sa 1 John chapter 5 verse 4, sabi doon, na mapagtatagumpayan natin this evil work, siyempre kasama yung mga problema na yan. Because of our faith, sabi niya. So therefore, bakit tumatagal? O hindi mo ninalabanan ng pananampalataya. You are doing it with your own effort, own capability, own intellect, own understanding. So pagka in-apply na natin ang timali yung faith natin, malinaw ang sabi niya eh, you defeat this evil world, sabi niya. Kaya para sa mas malinaw na masabi, for every child of God defeats this evil world and we achieve this victory through our faith. So, napaka-simple lang ng instruction ng Panginoon pagka nalaman natin yung mga pinaka-key paano mapagtagumpayan lahat ng trials nito. Magiging madali. Sabi na ng Bible eh, little while. Little while. So, madali lang siya pag dumaan. Kami nga sabi namin lagi ni Pastor Ed, pag merong problema, excited kami, paano kikilos sa kamay ng Panginoon. Pure joy talaga, kasi alam namin, hindi kami ang makikipag-battle, but is the Lord. So, anong gagawin namin? Stand firm in our faith. Yun lang po. Wala nang iba pang formula. Stand firm sa pananampalataya natin. Kasi pag yun ang nakita ng Lord, sigurado, He will fight for us. He will fight for our battle. Sige, ito naman para hindi yung basahin ko ulit yung sinabi niya ang dami. Hindi ito, may revelation nito. James chapter 1, verses 2 and 3. Yun lang akong babasa. Again, dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider opportunity for great joy. Tama yung binanggit, New Living Translation. Tama yung binanggit niya, paano mo mag-expect ka ng joy? Nasa problema ka nga. Yun ang kaya yung sinasabi nga ni Anielo. Kumbaga sa mundo, hindi na maintindihan yun. Ang bihira ka, gusto mo kong magsaya, pero sa gitna ako ng markang problema. Yan ang pinakandun. At ang banda naman sabi niya, for you know that when your faith is tested, your endurance has chance to grow. Alam niyo po, bigyan ko maganda example. When you talk about physics, dalawa yung energy na pinag-usapan dito. The major energy, the kinetic and the potential energy. Sabi ng physics, sa araw-araw ating buhay, gumagamit tayo lagi ng kinetic energy. Yun naman sa atin, pagka tayo bubuhat, nagtatrabaho yung utak natin, tumatakbo tayo, is energy in motion. Yun yung everyday. Pero sabi ng isang physician, nakakalungkot, ang tao hindi niya alam
yung potential energy niya. Which is, sa araw-araw, most probably 20% lang ng kinetic energy o total energy ginagamit mo because of the kinetic. Nasasayang yung 80%, hindi mo mailabas na supposed to be napakaganda sana kung magagamit yung potential. O kaya lang hindi natin ma-activate. Wala kung sino man ang nakakalam paano siya i-activate. Ngayon nag-aral sila, ang sabi nila, na-activate pala yung potential when it comes to an emergency crisis. Adrenaline na yung nagpapump, no? Ang tawag nila, nag-adrenaline tumatas. Pero actually, that's a potential energy. So, kinakailangan meron isang crisis muna naman sa buhay mo para ilabas yung potential. So, kaya, mayroon tayo na nasusunog, binubuhat ng rep. Diba? Pagbaba niya ng rep, tapos nung nag-pacify na, paano mo nabuhat itong rep na ito? That's a potential energy. Na naka-reserve lang, hindi mo mailabas, but because of the crisis, lumalabas ngayon yung potential energy. Sa ating Christian, meron din tayong kinetic field and potential field. Normally, ginagamit lang natin yung kinetic field sa araw-araw. Lord, ito ganito, hindi ma-activate yung ating potential, which is talagang dapat yung ginagamit natin. Paano siya activate? Yung sinabi natin, you have to go a lot of trials, heavy trials, in order to release that potential energy. Kaya nga sabi ni Pablo nito, potential, sabi niya, consider it pure joy. Why? Because pag may problema ka na, that's it. That is your potential faith na lalabas talaga, na talagang magagamit natin. Kaya sabi ng ating Lord, sabi niya, sabihin mo ito sa bundok na ito, lumipat at tumabo siya doon sa dagat. That is a potential faith na meron ang ating Panginoon na gusto niya sabihin sa mga meron kang ganyan, hindi mo lang nilalabas. Kasi bakit? Kasi pag may problema ka mabigat, iyak ka ng iyak, reklamo ka ng reklamo. Diba? Panay ang complain mo, panay ang nakita mo negative, ang pihirang buhay ito. Hindi mo nakita, kaya ka na binibigyan ng maraming problema na para ilabas mo yung potential mo. Para mas lalo pang maging dakila yung pananampalataya mo. Kaya tingin si Pablo, pag nagkakaroon siya na nun, sabi niya, tuwang-tuwa ako, meron ako. Hindi sinabi, Panginoon, bigyan mo ako ng problema, hindi gano'n. Na pag dumating yung time na talagang malalim na yung ating pong testing ng ating pong pananampalataya. So, magitan po ng trials, yung pong mga crisis ng buhay po natin, ang sabi ni Pablo, tingnan mo yan, may isang kaparaanan para lumabas na yung potential faith mo. As once na lumabas yung potential faith mo, para sabi mo, pambili na, paano ko na kaya yun? Because of that crisis. Kaya dapat natin yung mga crisis sa buhay po natin na hindi natin nakikita yan bilang parang mahala sa buhay po natin. But that is the way God to bless us sa ating mga buhay. Kaya maganda sinabi po niya at David ka. Pag dumating ka sa pagpapalit sa temptation, iba sabi nga nung kailan, diba, nung nag-uusap kami nila David, bakit kami ng 5 months, almost 5 months without salary. Samantalang ang tao ngayon, ang OFW, tanongin mo, pinigkasweldo namin ilan? 3 araw pa lang, busy itong kumpanya nito eh. 3 araw pa lang, ang nalili, 1 linggo ka pa lang nalili. How much mo yung mga kapatid, ibang tao nalili, 3 buwan, 4 buwan, and yet they smile. No? Andun yung kanila para salamat sa Panginoon, salamat sa trabaho namin, salamat sa company namin. Alam ko, Panginoon na meron ko. Because nakikita yung potential ng mga kalas. Dapat yun ang maging response natin. Positive lagi sa lahat ng Christ natin. Yan ay subok na kasi na lagi natin binabanggit naging ginawa tayo sa kasangkapan ni God sa kapwa natin OFW. Sa pagiging kasangkapan natin ni God sa OFW, naging prayer po tayo. Pakita mo, ang lahat ng piniprayer ko sa kay God sa about sa OFW, nangyayari. On the past 24 hours nangyayari. Bakit? Nandoon ang trust eh. Nasabi, walang malaking problema na kinakaharap ng OFW na hindi malalagpasan nila dahil may malaki silang Diyos. Kaya bukod sa pinagtibay ko sila, inilalapit ko sa kay God. Pag nagpapasalamat sila, huwag kayong magpasalamat sa akin. Kay God kayo magpasalamat. Kasi si God mismo nang ma-actual sa inyo. Mag-pray din kayo, ina-advise ko rin mag-pray sila. Kasi may individual, kasi kailangan natin individual prayer eh. Communication sa kay God. Hindi po asa natin sa mga prayer warrior. Nandiyan pa ngayon, yun. Sinasalamat yung yung prayer ng prayer warrior. Why? Because pride. Useless. Hindi kita magpe-pray. Sabi nga ni God, ibigay mo na kay Satan. Ganun naman. Frankly speaking, sa mensahe ni God, masaktan na tayo. Yun ang katotohanan eh. Amen. Tapos dagdag ko lang din sa ating mga faithful na mga
pag nagde-develop na po tayo ng faith, nagde-develop na tayo ng trust sa Panginoon, pag pinakita na sa atin ng Panginoon yung faithfulness niya, huwag tayo mag-waver at mag-turn naman. Kasi always yung pinapakita, tapos the second na subukin ka na naman ng mundo, nagda-negative ka na naman, ilang beses niya nang pinakita sa iyo yung power niya, yung authority niya, na binigay niya sa'yo. Kaya doon nagtatagal ang problema. Kasi when you lack of your trust to your God, then of course, He cannot fight for you when you don't have your trust to Him. So, kailangan po natin maging persistent tayo sa ating paniniwala at sa ating, sa buhay po natin at always natin ibigay lahat sa Kanya. Let it all be Him. I-surrender mo sa Kanya because He will fight for us. Diba sabi niya nga, your weakness, sa weakness mo, ako ang iyong strength. Kasi wala po tayo. We are just aspects of this world. Ang Panginoon lang po talaga nagmamagnify sa atin. Kung anong naging tayo, nagkaroon tayo at meron tayo, it's all because of Him. And it's not because of anything about us. We are always blessed, not because we are faithful, but because God is faithful. So, always lang po tayo humawak sa Kanya, pag-ibayin yung pananampalataya, because this is our one-way ticket. Yun lang po yung ating ticket. Kaya nga yung iba, di ba katulad nila Pastora, they nagiging victorious sila sa lahat ng merong trials sila because yung hindi nagsisisi yung kanilang pananampalataya. Pinahahawakan nila yung promises ng Panginoon at yun din yung binibigay niya sa atin. Kumbaga, God give us the authority. Let Him do the ability within us. Kasi siya yung siya yung magpapakita sa atin na because you trust me this much, kahit paliparin kita, I will defy gravity for you. Gagawin niya yun in a snap of a finger. At marami niya na beses ginawa yun noon hanggang ngayon. Alalahanin mo, nagbuhay siya ng patay, 3 araw ng patay. Dapat inuuod na yun. Pero hindi naging brain dead, hindi naging parang walang bakas, natulog lang. But technically, kung noon may science na wala na, patay na, na yun, dapat hindi na talaga mabubuhay yun. But because He created everything in this world, in the universe, kaya niya i-change ang lahat ng whatever it is na sinasabi ng destiny. When you have yung pinakasabing the fullness of faith, He can make things happen for you as much as you want through Him, for Him alone, and in Him. So yun lang. Huwag mag-witters, mag-persevere, i-endure. Amen. Iwan na naman niya. Talaga naman, no, yung potential na faith, napakalaki eh. Tingnan natin si Peter, nakapaglakad sa tubig. Hindi lang basta tubig, yung maalon pa yun, ha? Kasi, di ba, nung bumangin, umalon, natakot siya. Sabihin, nakita niya na, beforehand pa siya lumakad, na may alon na. Kumbaga, nasa problema na, kumbaga tayo, beforehand na may problema na, pero lalakad ka pa rin, susulong ka pa rin, dahil may pananampalataya ka. That time, si Peter, focus siya sa faith niya. Na-win doon. Kaya bumagsak. So tayo dapat ganun din. Yung potential natin, malaki. Maraming example sa Bible, talagang napakalaki ng potential natin. Pagka yung faith natin ilagay natin sa Panginoon. At hindi lang yun. Kapag yung faith natin naging matatag na, pati yung prayers natin, magugulat ka, bilisan din. No? Instant lang, isang pray mo lang, hindi mo naaalalahanin. 5 years na, di ba sasagot eh. Lord, bakit ganun, Lord? 10 years na to, Lord. Pinakatira na doon kayo napasok yung ikama ko eh. Ilang taon na. Ino-object ko daw kasi. Yung sinasabi namin, prayer with may pag-action. Prayer with action dapat ang ginagawa, hindi na prayer. Baka may nila, hindi para sa akin. Kasi may nakakadaan na talaga eh. Hindi mo pwedeng baguhin yung kung talaga tinalaan ng Panginoon, talaga. He can change it. So, ibig sabihin, sa tagal na naghintay ng dahil OFW ka, taghan ng meron ba kita? ibig sabihin, yun sa ikama kong sa sobrang tagal na until now, na nagkawatak-watak na ikama kong original, nagkawatak-watak na yung kaluluwa. Ando doon pa rin. So, tanggap ko
ko na siya na ibig sabihin, hindi siya para sa akin lapan. Next time, surrender ka. Hindi, tinanggap Hindi ko kasi- lang talaga. Ang ibig sabihin doon, may nilang para sa akin. Hindi, no. Maganito Hindi para tayo. hindi para sa akin Ang mali kasi, hindi natin pwedeng bigyan ng katwiran. Iisa lang katwiran, sige. Now, kung totoo tayo, nagpapasakot kagad, inawaksin natin ang pride. Pagiging prideful yun eh. At pa ako lalapit sa inyo God, ito gusto namang gawin ang gusto kong gawin eh. So, usually na pagkikipag-usap natin kay God. Kaya ang sa akin Ang kailangan, ang pride ko natin, bitawan natin. May nilaan Yun lang yun. Hindi, wala nilalaan sa iyo kung hindi mo sasabuhay. May prayer tayo na may pagsasagawa. Hindi na dapat natin na Hindi, yan ang ipag-iwalay niya. tanggalin mo, kuya, kasi Isagawa niyo po. inilaan. Hindi lang prayer yun. Sino ang naglaan sa'yo? Sino nagsabi Hindi siya sa'yo? ang lahat ng may gawa ng Oo, mga. kaya- Siya yung lahat ng may siya lang tagustuhan, ang tatanggapin dapat. Siya lang ang nakakaalam. Pero kung, sabihin nun, di ba nasabi sa Mark 11:24, na pag nanalangin ka with your innermost faith and nag-believe ka na makakamtan mo ito according to God's will, ibibigay niya yan sa'yo. So, ipanalangin mo kasi sabi nga ni Pastor, pwede tayong pwede tayong mag-deal sa Panginoon kasi pag ginagawa mo yung mga nakalulugod sa Kanya, hindi walang reason na hindi Kanya sagutin. Ganyan lang, para mas mabilis, no? Para kang pinakan. Batal na tayong comparison. Para nalaman natin kung ano naman yung sitwasyon. Ano bang mas mahirap? Yung i-renew yung ikama mo, o huwag mo pa ulan yung takot kalahating taon na walang ulan. Yun lang naman ang pinakanan dyan, di ba? Ano bang mas mahirap? Yung bang pigilan mo yung araw sa araw, i-extend mo yung oras, which is wala pa agawa nun, di ba? Hindi bababa. Or yung renew yung ikama mo. O yun, nakatadhana yun na dapat 24 hours lang talaga. Yun na talaga 24 hours, nag-extend yung araw ng more than 24 hours. Ang dagat. Ang dagat. Dati. Ibig sabihin, kung darating ka sa punto na, dapat lang yun ang isipin natin. Napakadaming bera sa Biblia. Talagang beyond doon sa yung pinaka-isipan natin. Hindi nangyari. Ang tanong lang kasi niya minsan, ay yung ating ilang pagka-elect. No? Maaaring tumagal ka ng 10 years, 15 years, sapagkat nakita mo na wala na pag-asa ito. Pero look at those people na naghintay. Si Moses, sila naghintay niya, 40 years. Si Abraham, ilang taon naghintay bago siya magkaroon ng anak. Imagine mo, ilang taon na ikaw, may kasapun taon na ba? Nakakalipas, may 8 taon na rin eh. Nakapasapun taon. May mensahe kasi si God. Ang mensahe ni God, ang anumang bansa ay maaaring yung tirahan. But, kailangan yung sundin ang mga batas ng bansa yung tinaruran. May batas kang binalabag. Illegal workers ka. Diyan ko naman, maputol kita. Totoo yun, pero ang gusto natin ilagay sa kanya, yung design niya ibalik yung kanya ikama. Kasi nawala na yung design niya. Ayun ang pinaka- Yun nga, Gusto niya maging legal. I-work na dapat. Yun yan dapat nagkala sa kanya. Hindi lang prayer. Work it Yun ang dapat. ano mo. Yun ang kailangan mong ibalik na fire. sa Tiwala, puso ika nga mo. tiwala. Na ibalik mo, Lord, ibalik mo sa akin na magkakaikama ako. Yes, Huwag kang yes. mawalan ng pag-asa kasi patay lang ang walang pag-asa. Si Ate Dani, Declaration yun. Ako, ano na po, 5 years. 5 years. Si Kuya Jeff, 12 years, tapos na-renew yung ikam niya sa Narcissus ngayon, mag-2 years na. 12 years ha? Tapos na-renew. Declare yan. Declare mo na din. Declare. I-declare mo kasi, inuubos mo kasi yung prayer. Pas, sample lang Prayer po. kami dito eh. Po, parang yung prayer na Lord, bigyan niyo po ako ng kotse para maging part po ako ng transport ministry. Pero kung ayaw niyo po, okay lang. Yung hinihiling mo, kinontra mo rin eh. Kinontra mo rin yung hinihiling mo. Useless. Di ba po? Hindi talaga yun. Kasi nagsabi ka na rin eh. Kung hindi niyo po bigay, okay na. Di ba? Hindi dapat mo sinabi, magkakaroon ako ng kotse, magkakaroon ako ng kotse. Ang ganyan, nakarating din ako dito sa abroad. Nung dati nasa bukid ako, kung tumitingala ako, kailan kaya ako makakasakay ng aeroplano? Sa bukid ako mo, nagtagapas. Tapos may one time, may preaching pastor namin na kwan, puro kadasal kung wala ka namang gawa. Ayun. Yun ako, nakasakay ka ng aeroplano kasi nag-apply ka, di ba? Hindi, Ganun talaga yun. Tama yung sinabi nyo na kung anong pangarap, kung nawala ka namang gawa at walang pagdarasal. Faith without work is dead. Faithful. Ito po Tama kuya eh. rin lang yung, kaya nakarating din ako nakakuan. Tama rin lang yung pastor namin na inaral niya na inalili sa amin. I-share ko lang po, Pas, yung naalala mo po nag-topic-topic, di ba sinabi, ako po yung unang nag-topic na
Kasi pinag-pray namin ang ikama at ang bahay. Libre kami ng bahay, wala kami ng tutuloy namin. Hindi na lang kami ng dama. Hanggang nung na-bless kami ng bahay, sabi ko, Lord, masaya na kami sa blessings. Kaya hindi na kami nag-pray sa ikama. Pero nung na-open yung mind namin, ito yung si-share ko lang. Si Kuya Jeff po talaga that time, nandito din kayo lang, no? Oh, si Kuya, andito din yun. Nag-ano talaga si... Naupos din ang prayer ng ikama. Nagana talaga si Kuya Jeff that time na nag-isip kami na hindi na talaga siguro ako makakapagtrabaho. Yun ang naisip namin na trabaho. Siguro dyan na lang kay Baba. Isa lang trabaho namin, yung sahod namin pang isang tao. 2,000 lang. Pero naghirap kami kasi 2,000. Pero sabi ko, okay na to. The big blessings, free ang bahay, walang babayarin, may 2,000 cash. Masaya na tayo. Thank you Lord, thank you Lord. Pero nung time na may nagano sa kanya na mayroong hiring, prinsesa ang may-ari. Dahil sabi niya, ito kaya akong itabi. Yun ang una niyang sinabi. Ito kaya akong itabi. 100% po. Sabi ko, claim it in Jesus' name. Declare. Kaya lagi kami nag-ano sa basa niya. Ikakapir niya ako. Sawa po ng Diyos, pagbalik po ng prinsesa, maybe next week sabi ng pinaka-manager na, I'm 100% sure, truth is on you will be transferred with Tama. Sabi nga niya kay Pasdia, umiyak ko siya ng time na yun. Good ka, ayaw pa sabi ni... Siya, testimony niya. Sabi na nga niya kay Pasdia, umiyak ko siya that time. Ayoko pa sanang magsabi kasi gusto ko talaga iti-testimony. Kaya binalik ko si Pastora. Alam mo, hindi, ano yun? Kasi, hindi niya pa talaga, ayaw niya pa talaga ipasabi. Pero sabi na talaga sa kanya na 100% sure, Josie, that you will be transferred. Maybe next week, the princess will come. Kaya sabi ko sa kanya, dati, in-stop mo, pero nung nagising ako, kung hindi ako nag-attend ng prayer meeting, paano natin na ipatatag yung faith na yun? Kaya sabi ko sa kanya, huwag tayong tumigil talaga. Si Kuya Jem, hindi mo maririnig yung mag-declare. Ito po yan, hindi po talaga siya, silent, talaga siya. Pero nang lagi niya naririnig, in Jesus' name, glory to God, hallelujah, sa bahay ko. Hindi mo naririnig sa tingkong, pero sa bahay, lagi niya pinapractice lagi niya. Kaya pag ginaano niya na, na-surprise kami nung Friday, kasi hindi namin alam pagbukas doon sa New because, matatransfer, declare, in Jesus' name, we claim it, Lord. Ito na yung pagkakataon. Kaya, dapat hindi tayo mawala ng pag-asa. Always andun yung faith. Kaya nga sabi, mas well, yung kay yung si Juan ko yung may doubt na sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nahawakan ang kamay niya. Si Tomas. Kaya sinabi ni Jesus, mas swerte yung taong hindi nakakakita. Naniniwala. Kaysa naman sa yung Kaya ka naniwala dahil oo, kasi nakita na. Kaya dapat tayo magano, kahit hindi natin nakikita. Pero yung pananampalataya natin, dapat natin yung faith natin, strong natin palagi. Kaya mas maganda talaga lagi. Wala yung, mas mainam wala daw sa salita, nasa gawa. Amen. Pero yung faith mo, nakikinig. Dinilig. Kaliwan, tignan sa kanila yun, nasa school. Oo. Dahil sa school. Kumontra din siya. Hindi naman din yan. Surrender mo dapat ang sarili. Alam mo, bakit ko yan? Hindi tayo pwede Kasi magmalaki tinitest ka kay ni Taning. Sabi ni Taning, eto, ang dali ko siyang ipa-doubt, no? Pero isipin mo na lang sa inyong dalawa, na wanting ngayon, kung nagkaroon kayo ng pagkakataon na supposed to be matransfer, why not? Siguro, siguro ibang company mag-transfer sa inyo. Yung natagpuan ni Ate, wanting na rin, mananahe. Wanting na rin. Matuloy lang. Yan ang pinakano dyan. Pero makakala na. Ha? Kaya sabi ko sa akin, balikan din. Okay. natin yan. Lalo ngayon, pag-open ngayon eh. Pag-open ngayon eh. Give time to the... Inagdag ko ngayon. Pabila na sa Isipin mo yung 1 Corinthians 10:13 lagi. 10:13. Oh, 1 1 Corinthians 10:13. Ganun? Sige, 1 Corinthians 10:13. Siya, basahin ka 9 na. years ka pala eh. Basahin mo na, Pas. Basahin ka, 1 Corinthians 9 years na 10:13. pala ako walang kun eh.
Kasi 2 years na ako nakatikim ng itamo eh. Alam mo, yan ang nangyari sa mga Israelita, kaya 40 years. So, yun eh. Pagiging prideful. Imbis na ilang araw lang dapat yun pass. 40 days lang yan. Kulang 40 days. Kulang lang ng 20 days siguro. Hindi, say mo 40 years. Kasi Pillar of... yung mga company na pinasukan ko, sabi, oo, alam mo, oo. Eh, nagkis ka lang. Okay, maganda ito, maganda. So, sahin ka. Maganda hindi Regan. Sabi niya, 1 Corinthians 10:13, the temptations in your life are no different from what others experience. Hindi daw pagkakaiba. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can. Yes, amen. Endurance forever. Thank you, Maria. Maganda nga. Hindi. That's Si Kuya, ganyan lang yan si Kuya Ed Caro. Balikan mo yun. Lumalabas sa bibig. Lord, hindi na talaga. I-declare Balikan mo. yun. Lord, kaya to! Yan. Generic wall mo ba po yan? Generic wall mo yung mga Jericho Wall. Yun pa lang Jericho until now stays ruined. Mahirap na rin. Kung hindi ka magawa, paano ka lang sasabihin? Nandun yun na pati yung bahay ni Rahab. Sa kapitana niya, wala na. Okay, ito, hindi naman. Yung sa akin, sa Hindi mo ipakita sa mga kababaihan. Bakit? Ano yun, Pas? Secret. Ayaw nga ipakita eh, Makoy. Pas, tayo lang dito. Hindi na yan. No. Ganda. Kaya, sabi, closing prayer na para ano. Kung saan Pilipinas mo? Na. Kung saan Pilipinas? Tikim ka, Hindi ko. Hindi ko magdagat. Tikim ka agad eh. Di ba halata sa kulay? Hindi ba siya natitim? No? Ganyan lang po na dati. Mahal ang brand ng kanyang ano, sandal. Oo, parang di ko siya nakitin. Pero si Reagan Si Regan talaga. talaga nangitim. Baka si Kuya Regan talagang kulay ni Kuya Regan. Normal yan. Hindi, nag-iba yung kanya ngayon. Ay, yung kulay ng kayo. Nagkaluwa rin. Pero gusto ko yung pinakain. Mga ganun pagkain. Buti na lang, hindi ko sila friend sa Facebook kasi maglalaway lang ako. Lalo na si Kuya Arnold, si Jeff. Hindi mo? Post ng puso Kuya Arnold ulit yun. At yun, hindi ako nag-ano. Yung mga niluluto sa kanila, yung mga pang-probinsya. Closing na! Pastor? Pas, closing na po, Pas. Go. Sino, ikaw? Ikaw? Ha? Ikaw? Ikaw po. Pero man. Bimani. Okay, let's pray. Hallelujah. Dakilang Diyos namin na makapaglagay sa lahat. Ang may gawa pa ng langit at lupa. Sa gabi ito, Lord, nagpapasalamat kami sa pagkat muli yung aming pong nadinig na short exhortation sa buhay po ni Ate Danica. First time niya po nag-exhorting. Yan, nakita po namin yung Lord kung paano po yung kanya pong pag-prepare, kung paano niya, Father God, na binigyan Panginoon ng justification, yung pong James chapter 1, O Lord God. Tapos may tinuruan niya kami kung paano po na in times of our problems, in times of our crisis, mas lalo kami dapat magpasalamat, lalo kami matuwa sapagkat napakalaki po ng pagkakataon na may labas namin yung aming pong pananampalataya at matuto kami na maging malalo pa magtiwala sa iyo. Salamat sa buhay po ni Ate Danica at nakita ng mga anak. Ang ganda po namin, Lord, yung malaking blessings po na patungkol po kay Chef. Indeed, ito po yung bunga ng mga pananalangin ng Lord. Bunga po ng pananampalataya sa makita po ng pakikinig ng limang salita. Dumarating at lalo po nag-i-increase yung aming pong pananampalataya. Hindi, Panginoon, ang dalangin po namin sa iba pang kapatiran po namin ng Lord na maaaring dumadanas din ng mga crisis ang ating buhay, tuman Panginoon ng pamilya, tuman Father God ay mga karamdaman, tuman ito komento, tuman Father God ay financial breakthrough, Lord, sa pangangailangan sa mga anak, sa mga pag-aaral,
ito, Father God, ay inilalapit po namin sa iyo. Again, you are testing our faith, Father God, at nakikita mo na nagmamanifest na, Lord, yung aming po napakinggan sa gabi nito, Lord, na kung saan ay gagamitin po namin yung aming po pananampalataya. Every time na dumarating kami, almost yung pong enda ng aming pong tali, O Lord, ay mas lalo kami kakapit sa iyo, lalo kami magpapasalamat, O Lord. Sapagkat ang sabi mo, sa lahat ng pagkakataon, dapat po kami magpasalamat, dapat ka namin i-acknowledge, Lord, sapagkat doon ka natutuwa. Every time na mapapangiti po namin kayo, kayo naman po, Lord, ang gumagawa ng paraan upang iayo yung lahat ng bagay para po sa amin po mga pabor, Lord. Salamat sa buhay po ni Ate Danica. Tuloy mo siya pagpalayo, Lord. Ambitin mo po siya, Father God, sa mga ministry na kanya po maaaring ma-enjoy at masalihan dito po sa JTGI, Lord God. Po sa ganon, mas magamit po yung buhay na kasama po si Jeff sa paglilingkod para po sa iyo, Lord. Sa bawat panalangin na ilapit po namin sa iyo, Lord, na natutuwa kami kami sa pagkatalam namin na hindi pa namin binubukas yung aming pong bibig, Lord. Alam mo na, Panginoon, yung laman ng bawat prayer request na ito, Lord. At lagi kami naniniwala, Father God, na sino man ang nagsulat ng prayer request, O Lord, nilagay niya yung pananampalataya po niya, Lord. Huwag niyo hayaan, Panginoon, na kaaway ng kaaway yung pananampalataya ng Father God. Sapagkat hindi po nakadepende nga ang pananampalataya kung kailan, kaano katagal yung pagsagot mo sa amin po mga panalangin. Ay sa lang po, alam po namin, Panginoon, your word and your promise will come to pass, Father God. Yun po ang namin pong tinatayuan sapagkat binabantayan mo ang iyong salita upang sa ganun mapangyari ang lahat ng ipinangako mo, hindi lang sa mga nauna mo, mga tinawag, kundi even sa panahon na ito. Sa iglesia ito, Lord, na tinawag mo, alam namin na ng panahon, darating po, Lord, lahat ng bagay na yan, Lord God. Muli mo, Panginoon, painitin nga ang pananampalataya because maaaring may mga pagkakataon na, Panginoon, because of so much time na na-consume na, O Lord God, maaaring bumaba o maaaring nawala na yan ang pananampalataya. Lord, sa gabi nito, i-restore mo, Panginoon, yung pagtitiwala na yung Father God. Huwag mo nang hayaang manakaw ng awat sapagkat alam po namin yung lamang ang kaparaanan po ninyo upang ang lahat ng bagay na desire ng aming pong puso ay mangyari po sa bawat isa po sa amin. Lord, ang prayer petition po, Panginoon, patungkol sa financial breakthrough, sa buhay na walang gas, sa kaligtasan ng bawat pamilya po namin, lahat ng pamilya po ng JTGI, Lord, dumating nawa, Panginoon, yung gospel mo sa bawat membro ng pamilya po namin upang sa ganun magkaroon sila ng buhay na walang gan katulad ng pagbibigay mo sa amin po ng buhay na walang gan. Kasi, Panginoon, sa mga trabaho, sa mga delayed salaries, Lord, na maaaring di pa natatanggap o maaaring hanggang ngayon pinipending pa yung kanila mga salaries, Lord God. Humipo po kay Panginoon, hipo yung coordinator, yung kanila pong financial department, O Lord God, yung finance department po nila, yung kanila mga managers, O Lord, upang i-release na on time yung bawat salary niya, O Lord. I speak also promotion and increment sa bawat manggagawa po, Panginoon, nato sa iglesia ito na nalangin sa Father God. Ayusin mo rin, Panginoon, yung lahat ng relational problem, Father God, ng buong pamilya po namin. Ito mga Panginoon na anak, magulang sa magulang, o mahal kapatid sa kapatid. Ayusin po niyo, Panginoon. Magkaroon kami ng tamang relationship, makita po yung bunga ng iyong pong banal na Espiritu sa bawat isa po sa amin, Lord. Muli, salamat sa tagumpay na pinagpala mo, Panginoon. At ang sigap sa umaga po, pinabukasan, pinag-pray na po namin sa iyong gawain po namin, Lord. Itong araw nito, itong gabing ito, Lord, we continually, Father God, invite to the presence of the Holy Spirit, Lord. Dinideclare po namin itong lugar nito. Tahanan po ninyo. Manahan kayo rito at huwag milisanin ng iyong banal na Espiritu ng lugar nito upang kinabukasan, Panginoon, yung lahat na papasok po. Ito man ay member po namin. Ito man ay bago, O Lord. Magkaroon, Panginoon, ng revival sa kanilang mga puso, Lord. Ipuwi mo, Panginoon, ang bawat isa upang sa ganun magkaroon ng tunay na pagbabago sa bawat isa po sa amin. Lord, tinataas po namin sa iyo, praise and worship po namin sa pamumulat po ni Ate Danica at si Kuya Arnold. Salamat muli, Panginoon, sa safe travel, Panginoon, ang kapatid nito, nakabalik po sa Riyadh at patuloy, Panginoon, na maranasan po niya yung blessings po ninyo at hindi, Panginoon, yung patuloy pagsama mo sa kanya pong buhay, Lord. Kada po aawitin po namin, ikaw po manguna, mas bigit namin maintindihan, magrema po yung mga lyrics upang sa ganun maging kaparaanan po ito na papuri po namin. At habang umaawit kami ng mga papuri panlangit, mahipo po namin ang iyong puso sa magitan ng mga awitin nito, Lord. Higit sa lahat, Panginoon,
tinataas ko sa inyo, Panginoon, buhay po ni Kuya Manny. Tuloy siya pagpalain ng Lord. Bigyan mo siya ng revelation sa Lord God. Bigyan mo siya ng sharp na isipan, na ganun sharp na bibig upang sa ganun i-declare niya yung glory mo sa kanya pong buhay sa magitan po ng mensahe na ito, Lord. Salamat, Panginoon. Alam namin magtatagumpay muli kami sapagkat in-acknowledge po namin ang iyong present sa gabi nito, Lord. Even yung aming mga transport, ingatan mo po kami. Lord, kinabukasan po, mag-iibig ng kalsada, ano man yung dadaanan po namin, magkaroon kami ng kapayapaan, naglinis sa kalsada upang makarating kami sa bahay-sambahan, at ganda rin Panginoon sa pagpuli po namin ng Lord. Bawat kapatiran po namin, magkaroon po sila ng decision sa gabi nito, Lord, at hindi po manakaw yung decision po nila. Tomorrow is the day of the Lord. Kaya ang Panginoon na i-declare po namin yan sa mga oras na ito, Lord. Salamat muli sa mga spiritual food, sa fellowship na aming po naranasan sa gabi nito. Pinagpapasalamat din po namin yung pagkain, pagkasaloob po namin. Tuloy, Father God, na magkaroon po ito ng kalakasan sa bawat sa pusa. Let your spirit and joint fellowship ang siya pong mangyayari habang ini-enjoy po namin yung masaganang pagkain na sa pagkain po namin. Salamat muli, Panginoon. At pag-uwi po ng bawat kapatiran, ingatan mo po, Panginoon. Ikaw ang siya pong sumama sa kanila. Bigyan mo kami ng kapahingahan upang kinabukasan yung aming pong strength muli ay magamit po para sa iyo. Lord, we bring back to you the glory, the praise, and adoration that only belongs to you. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Kaya na lang, Kaya aking talking na to.